Tell me, how did you get pregnant if I don't have the ability to give you a child? Natigagal si Camille nang marinig yun. Paano nangyari? Buntis siya at ito ang ama, pero papaanong wala itong kakayahang makabuntis? Nanlamig ang buong katawan ni Camille. Hindi dahil sa nalaman ko, hindi dahil sa pag-aalala kung paano niya mapapaniwalang lalaki na ito. Ang ama ng kanyang pinagbubuntis gayon sinasabi nitong infertile ito. At saka, bakit kailangan itong gumamit ng proteksyon sa tuwing nagtatalik sila kung wala naman itong kakayahang makabuntis? Isa itong malaking biro. Tama, malamang ay binibiro lang siya ni Seryo. Pilit tumawa si Camille kahit baka sa mukha niyang matinding tensyon. Huwag mo naman akong biruin, Seryo. Paano ako mabubuntis kung wala kang kakayahan? Hindi magandang biro yan. Subalit mas lalong madilim ang kanyo ni Seryo habang malalim ang pagkakatitig sa kanya. That's exactly what I wanted to ask you, ani Seryo sa katumawa ng bahaw. How did you get pregnant if I'm infertile? Recently lang nalaman ni Seryo ang kanyang kondisyon nung bago pa sila bumisita sa mansyon para dalawin si Lola Soledad. He really wanted to get Camille pregnant because he thought it was the only way for his dad to stop pressuring him to marry Ursula. Yun lang naman kasi ang tanging gusto ng daddy niya, ang mabigyan niya ito ng anak. But before making a plan, Seryo made sure that his body was in good condition. So he went to the hospital to get tested, and when the results came out, he learned that he was infertile and could no longer have children. Naglakad palapit si Camille sa asawa sa kaginagap ang kamay nito. Subalit napatda siya nang bigla nitong iwaksiyon. Don't touch me, malamig na ani ni Seryo. Hilam ng luha na tumingin si Camille ng diretso sa mga mata nito. Naniniwala ka ba talagang hindi sa iyong batang pinagbubuntis ko? Lumuluhang tanong ni Camille. Napakasakit para sa kanyang pinagdududahan siya ng taong mahal niya. Ganun na lang ba karuming babae ang tingin nito sa kanya, gayong alam na alam nitong ito lang ang nag-iisang lalaki sa kanyang buhay? Iniiwas ni Seryo ang tingin sa babae sabay sabing, I don't know anymore, anito sa malamig na tono. Pero hindi pa rin sumuko si Camille. Naintindihan niya ang pinagdadaanan ng asawa. Huli niyang hinawakan sa kamay ang asawa at umiiyak na sinabing, baka nagkamali lang ang doktor. Magpa-test ka ulit sa ibang hospital naman. Are you really that stupid? Tanong ni Seryo na naniningkit ng mata sa galit sa baybawi ng sariling kamay. Are you insulting me? Mabilis na napaining-ining si Camille. Hindi naman yan ang ibig ko sabihin. Ang sa akin lang, baka lang nagkamali ang doktor sa admit it. Muling putol ni Seryo sa sinasabi ni Camille at saka humarap sa kanya nang may namumuong luha sa mga mata. Who's the father of the child? If you tell me, maybe I can forgive you. Kitang-kita ni Camille ang sakit sa mga mata ng lalaki. Ng mga sandaling iyon, alam niya na naniniwala ito na nagtaksil siya, pero paano niya mapapatunayan ang sarili gayong sinasabi nitong wala itong kakayahang makabuntis? Nakaramdam ng panghihina ng tuhod si Camille, kaya muli siyang naupot umiyak sa kanyang mga palad. Ang sakit-sakit ng kanyang dibdib na para bang may matalas na kutsilyo ang nakatarak doon. Buong akala niya ay magiging maayos na ang lahat sa pagitan nila, pero bakit biglang naging ganoon? Tell me, si Elias ba ang ama? Muling tanong ni Seryo sa garalgal na tinig. Nag-angat ng tingin si Camille at diretsong mga matang tumingin sa lalaki habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Maski isang beses, walang nangyari sa amin, bulalas ni Camille habang lumuluha. Kung ganun, patunayan mo. Tugon ni Seryo na blanco ang tingin ipinupukol ito lang kahit na anong emosyon ang mababasa sa gwapong mukha. Natigilan si Camille at kunot noong pinagmasdan ng lalaki. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa matinding kaba. Para kasing may idea siya kung anong sasabihin ng lalaki. Anong ibig mo sabihin? Nautal niyang tanong. Abort the child. Tulala si Camille nang pumasok sa trabaho. Magang-maga ang kanyang mata at hindi nagawang itago ng makeup concealer ang mga yon. Tila sinulit na nagkabuhol-buhol
ang kanyang isip. Napakagulo. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin ng mga sandaling iyon. Hindi sana siya papasok sa trabaho, pero dahil nakiusap si Mrs. Tupas na kailangan niyang pumasok ay napilitan siya. May bago silang big time client at isa siya sa mga napili ng kliyenteng iyon na gumawa ng paintings at portrait. Bagaman malayong kursong fashion design na tinapos niya sa trabaho niya ngayon, naisip niyang baka yung talagang trabaho na nababagay sa kanya. Marami kasi ang nagkakagusto sa kanyang mga obra maestra. Nakaramihan ay mga art collector na malawak ang kaalaman sa sining. Hindi makapag-focus si Camille habang nagmi-meeting sila kung sinong bago nilang kliyente, kaya naman hindi niya narinig kung sino yon. Maya-may nagbalik siya sa wisyo na kalabitin siya ni Mrs. Tupas. Pagtingin niya, tapos na pala ang meeting at sila na lang ng kanyang boss ang naroon. "Are you okay, Camille?" Masuyong tanong ni Mrs. Tupas sa kanya. "May problema ka ba? Come on, tell me. Baka makatulong ako." Marahang napailing si Camille, hindi pa siya handang ikwentong mga nangyayari sa kanyang buhay ng mga oras na yon sa ibang tao, kahit na kay Ami. Hindi niya kasi alam kung paano uumpisahan ng lahat. "I'm sorry, Mrs. Tupas, pero okay lang po ako." Ani Camille na bahagyang ngumiti subalit hindi naman yun umabot sa mga mata. Lihim na napabuntong hininga naman si Mrs. Tupas. Alam niyang may problema si Camille pero dahil nirerespeto niya ang privacy nito, kaya hindi na siya namilit pa. "Okay, sige. Yun na lang ang tanging naisagot ni Mrs. Tupas, sabay dampot ng kulay puting folder. "Ikaw na ang makipagkita sa ating bagong kliyente at mag-discuss tungkol sa lahat ng kailangan niyang malaman." Nang marinig iyon, ay sandaling natigilan si Camille at bumalik sa dating wisyo. Sigurado po kayo, ma'am?" "Of course, because I trust you, Camille. Kaya kailangan mo rin magtiwala sa sarili mo." Nakangiting wika pa ng matandang babae. Nakaramdam ng bahagyang paggaan ng dibdib si Camille ng mga sandaling iyon. Napaka-importante na makarinig siya ng ganun sa panahong tulad noon na down siya. "Maraming salamat po sa pagtitiwala, Mrs. Tupas." Ani Camille na pilit nang umiti sabay abot ng folder. "Mag-ingat ka, iha," paalala pa ni Mrs. Tupas. Matapos noon ay umalis na si Camille sa studio para kitain ang kanilang big time na kliyente. Makikipagkita ito sa isang sikat na fine dining restaurant sa Makati. Wala pang isang oras nang marating ni Camille ang restaurant at bago pumasok ay doon pa lang niya binuklat ang folder na hawak at inalam ang pangalan ng kung sino ang kanilang big time. At ganun na lang ang pangungunot ng noon niya nang mabasang si Mr. Carson Inoue yon. Lihim na napangiti si Carson nang makita sa entrance ng restaurant si Camille Asuncion. Matapos niyang paimbestigahan kay Detective Cruz ang tungkol sa whereabouts ng babae, nalaman niyang mga impormasyon tungkol sa babae mula sa kung saan ito nakatira, family background at kasalukuyang trabaho. According to Detective Cruz, the girl was registered by her father Leo Asuncion with the National Statistics Office when she was 5 years old, the same age as his daughter Seiko when she was kidnapped. According to all hospital records, Camille Asuncion has no birth record. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi nito tunay na magulang ang mga kinalakhang nito. Dahil doon, lalong lumakas ang kutob niya na ito nang nawawala niyang anak. Ang tanging kulang na lang niya para mapatunayan ang haka-hakay magsagawa ng paternity test. Yun ang dahilan kung bakit sinadya niya sa restaurant makipagkita sa dalaga. Nang sa gayon, ay makakuha siya ng kahit na sample ng laway nito sa basong ginamit nito. Nagagamitin niya para isagawa ang test. Sinenyasan ni Carson ang isa sa mga waiter na mabilis namang lumapit. "Please, accompany that woman to my table." Aniya sa waiter sabay turo kay Camille na kasalukuyang luminga-linga na tila hinahanap siya. "Okay, sir." Mabilis na tumalima ang waiter at nilapitan ng dalaga. Saka tinuro ang mesa kung nasan siya. Tumingin naman ito sa direksyong kinaroroonan ni Carson. Saka bahagyang ngumiti. Kiming lumapit si Camille sa mesa kung saan nakaupo si Mr. Carson Inoue. Hindi rin niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya nang mapatingin sa mukha ng lalaki. Pakiramdam talaga niya may kaugnayan sila ng lalaki pero hindi niya lang alam kung ano yon. "Good afternoon po, Mr. Inoue. Ako po si Camille Asuncion, ang pinadala ng Artisan Creation Studio." Pakilala ni Camille sa matanda. Baka kasi nakalimutan na siya nito kaya muli siyang nagpakilala.
Oh, it's you. Nakangiting bulalas naman ni Carson na kunwari na bigla. Sit down, Iha. Hindi ko alam na makikita tayong muli. Wika pa ni Carson sa dalaga, sabay muestra sa upuang katapat nito. Natatandaan pa po pala ninyo ako, Mr. Inoue. Kimi namang sagot ni Camille at saka naupo. Hindi ko rin po inaasahan kayo palang kliyente namin. Me too, Iha. Hindi ko alam na ikaw pala ang Camille na tinutukoy ni Mrs. Tupas. Tatango-tangong ani ni Mr. Inoue. I'm impressed. Nakita ko mga artwork mo at talagang napahanga mo ko. You're excellent and naturally talented. Papuri pa ni Carson. Nag-init naman ang pisngi ni Camille dahil sa papuring yon. Maraming salamat po sa compliment, Mr. Inoue. Oh, don't call me Mr. Inoue, Iha, because it's too formal. Just call me Uncle Carson. Hindi naman tayo estranghero sa isa't isa. Anang Mr. Inoue? Okay po, Uncle Carson. Ani Camille na bahagyang nautal dahil sa hiya. By the way, let's eat. Minuestra ni Mr. Inoue ang mga putahing in-order niya. Sinigurado rin niyang tubig lang ang kanilang inumin nang sa gayon hindi humalo sa anumang likidong laway ng dalaga. Nagsimulang kumain si Camille kahit bahagya siyang nagtataka sa mga nangyayari. Ang pakay niya sa pagpunta doon ay tungkol sa project na gusto nitong ipagawa sa kanilang kumpanya. Pero bakit pakiramdam niya ay parang may okasyon sa dami ng pagkain nakahanda. By the way, Iha, ilang taon ka na? Usisa ni Carson. Inubos muna ni Camille ang pagkain na sa bibig bago sumagot. 20 years old na po. I see. Tumangot-tangong wika ni Carson. Kaedad mo panganak ko si Seiko. Nasaan po siya ngayon, Uncle Carson? Nasa Pilipinas hindi po ba? Tanong naman ni Camille. Bahagya kasi siyang na-curious kung malamang may anak ito. Nang marinig yun ay dumaan ang lungkot sa mga mata ng matanda. Pero sandali lang yon. Matapos nun ay ngumiti rin ito sa kanya. Ang totoo, hindi ko alam kung makikita ko pang anak ko. She was only 5 years old when she disappeared. Sagot ni Carson na bakas ang lungkot sa tinig. Nabuhay ang kuryosidad ni Camille sa narinig. Tulad niya, 5 taon din siya nang mawalay sa kanyang tunay na magulang. Na hindi nga niya alam kung may pag-asa pang makikita at makakasama niya ang mga ito. Sorry po, hindi ko na po sana tinanong. It's okay. Gusto ko rin namang ikwento yun sa'yo. Ani Carson sa dalaga. Anyway, where are your parents, Iha? Natigilan si Camille sa narinig. Paano ba niya sasagutin ang tanong nito? Sasabihin ba niyang ulila na siya? O sasabihin niyang nawala rin siya noong 5 taong gulang pa lang siya? Iha? Untag ni Carson nang mapansing biglang natulalang dalaga. Ayos lang kung hindi mo sagutin. Bahagyang ngumiti si Camille saka ipinagpatuloy ang pagkain. Habang kumakain ay nagsingkin sa isipan ni Camille ang lahat ng pagdurusang naranasan niya mula noon hanggang ngayon. Ulila na siyang lubos. Nagdududa na rin ang taong pinakamamahal niya at gusto pa nitong ipalaglag ang kanyang anak. Napakasakit ng mga nangyayari sa kanya. Gusto na niyang sumuko na lang at magpahinga. Pero papaanong sanggol sa kanyang sinapupunan? Wala naman itong kasalanan sa lahat ng pagdurusa niya. Camille, Iha, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Carson na makita niyang pumatak ang luha ng dalaga. Hindi niya maipaliwanag pero sumakit ang kanyang dibdib at para bang may mabigat na batong nakadagan doon. Natauhan naman si Camille. Sa sunod-sunod na dagok sa kanyang buhay ay hindi niya napigilan ang sarili na umiyak. Nakakahiya lang dahil nakita pa ito ng kanilang kliyente. Baka maging rason pa yon para hindi ituloy ni Mr. Inoue ang project dahil napaka-unprofessional niya. Dumampot ng tissue si Camille saka pinunasan ng mga luha. Matapos noon ay pilit ang ngiting humarap siya sa matanda. Sorry po Mr. Carson, napuwing lang po ako. Hinging paumanhin ni Camille. Lihim na bumuntong hininga si Carson sa kamarahang tumango sa dalaga. If you're not feeling well, you can go home Camille. And about the project, you can start it as soon as possible. Nakangiting wika niya. Maraming salamat po Uncle Carson. Masayang sagot naman ni Camille. You can be sure that we will not disappoint you. Nang matapos ang usapan ng dalawa ay nagpaalam na rin si Camille. Gusto mang tanungin ni Carson kung may pinagdadaanan ng dalaga ay hindi naman niya magawa dahil baka magtaka ito. Kaya sinundan na lang niya ito ng tingin habang naglalakad papalabas sa restaurant. Habang bumubuntong hininga. Nang tuluyan tong makaalis ay kinuha ni Carson ang basong pinag-inuman ng dalaga.
at inilagay sa isang clear plastic na merong ziplock. Dinukot niya sa cellphone na tinawagan ng assistant na si Sechi. "We're done eating. Come here and take the glass to the laboratory for the paternity test." Dumiretso na ng uwi si Camille matapos maisarang deal kay Mr. Inoue. Ang bilin kasi ni Mrs. Tupas, sa oras na maaprubahan na ni Mr. Inoue ang gagawing project sa kumpanya, ay makakauwi na siya at bukas na lang siya magre-report sa trabaho. Dahil maaga pa, minabuti ni Camille na dumaan sa supermarket para bumili ng Ricardo. Sa lulutuin niyang braised pork ribs, gusto niyang ipagluto si Sergio kahit na alam niyang hindi magandang naging pagtatalo nila kagabi. Dahil nais niyang magkaayos silang mag-asawa, nakapagdesisyon na si Camille, gagawin niyang lahat para matanggap ni Sergio na anak nitong kanyang ipinagbubuntis. Nasaktan man siya ng sobra dahil sa gusto nitong ipalaglag ang kanilang anak, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya para sa asawa. Isa pa, naniniwala siyang maari nagkamali lang ang doktor na sumuri sa asawa niya. Kaya ang balak niya ay kakausapin niya ito ng masinsinan at hihikayatin muling magpatingin sa ibang doktor. Bukod doon, imumungkahi din niya kay Sergio na ipa-DNA test ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Naunawaan ni Camille na magmumukha siyang desperada sa mga ginagawa niya, pero kung yun lang ang tanging paraan para maniwala si Sergio sa kanya, ay gagawin niya. Napakalaki ng utang na loob niya kay Sergio sa lahat ng bagay, lalong-lalo na noong iniligtas niya nito sa China. Tatanawin niyang malaking utang na loob yon sa asawa habang buhay. Kaya naman bilang ganti, hindi siya basta susuko sa asawa. Kung pinagdududahan siya nito, papatunayan niya sa sariling tapat siya at ito lang ang nag-iisang lalaki sa kanyang buhay. Bahagyang naging magaan ang dibdib ni Camille. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat sa pagitan nilang mag-asawa dahil hindi siya makakapayag na lumaki ang kanyang anak ng walang kinikilalang ama. Matapos mamalengke, kaagad na rin umuwi si Camille at nag-umpisa sa pagluluto. Pero habang nasa kalagitnaan ng paghahanda, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagbigat ng katawan. Kaya naman nakisuyo na lang siya sa kanilang housekeeper na si Mrs. Reyes. Natulungan siya sandali sa pagluluto. "Ayos lang po ba kayo, Ma'am Camille?" Tanong ng matanda nang makitang nakapikit siya. "Okay lang po ako, medyo napagod lang po ako sa trabaho." Sagot naman ni Camille na bahagyang nakangiti habang patuloy ang pagluluto ng hinahalo. "Sana magustuhan ito ng boss mo," wika niya pa. Napatango-tango naman si Mrs. Reyes. "Sigurado po ako, ma'am." Segunda naman ito ng matanda. Nang matapos ang pagluluto ni Camille ay nagpatulong siyang muli kay Mrs. Reyes para ihanda ang dining table. At saka excited na naligo si Camille at nagbihis ng maganda. Subalit sumapit ng alas 9, alas 10, alas 11 ay wala pa ring Sergio na dumating. Ang mga pagkaing mainit pang inihanda ni Camille kanina ay nagsilamig na, kaya naman isa-isa na lang niya itong tinakpan at nilagay sa refrigerator. Mabigat ang dibdib ni Camille ng gabing iyon. Ayaw niyang mauwi lang sa ganun ng lahat ng pinagsamahan nila ni Sergio. Kaya kahit ibaba niya sarili para patunayan na hindi siya nagtaksil ay ginawa niya. Pero bakit iniiwasan siya ni Sergio? Bakit ayaw siya nitong bigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag? Mabigat ang dibdib na tumayo si Camille at kinuha sa kwartong kanyang phone. Nanginginig ang kamay niyang tinawag ang number ni Sergio pero nagre-ring lang yun at walang sumasagot. Umahon ng matinding kaba sa dibdib ni Camille. Ayaw niya mag-isip ng kung ano pero ibang kabang kutob niya ng mga sandaling yon parang hindi tama. Ilang pagtawag pang ginawa ni Camille sa number ng asawa pero katulad kanina ay nagre-ring lang yon at walang sumasagot. Muling nagdial si Camille at ang number naman ni Mr. Noriega ang kinontak niya. Pero ganun na lang ang pagkabalisa niya na marinig mula sa kabilang network operator at sinasabing out of coverage ang kanyang tinatawagan. Hindi mapakali si Camille at panay lang ang paro at parito niya habang hawak na mahigpit ang cellphone. Yun lang ang unang beses na maging ang cellphone number ni Mr. Noriega hindi niya makontak. Kaya naman labis-labis ang kanyang kaba. May nangyari kaya sa kanila? Diyos ko po, wag naman sana, isip-isip ni Camille. Habang tahimik na nagdarasal. Ilang sandali pa'y tumunog ang kanyang cellphone, senyales na mayroong nagpadala ng message. Kaagad binuksan ni Camille ang cellphone at napakunot siya na makitang mula sa isang unknown number na nagpadala nun. "I guess you're waiting for him now. Don't worry, he's safe with me.
Yun ang message na nakalagay sa text na yon. Kasunod nun ay nagsend to ng isang video. Parang sinipa ng kabayang dibdib ni Camille ng mga sandaling yun dahil sa nabasa. Sino ang nagpadala nun at anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang kamay na pinindot ni Camille ang video at otomatikong nag-play yon. At ganun na lang ang panlulumo ni Camille sa napanood. Sergio was out of work at 7 o'clock at night but because he didn't want to go home, he decided to go to a nightclub in Taguig. That was the first time he had been to such a crowded place. Siya ang klase ng taong ayaw na magulot maingat na paligid. Pero sa pagkakataong iyon, sa lugar na yun napili ni Sergio na magpunta, siya lang mag-isa sa club na mga oras na yon. Hindi niya kasama si Victor o kahit si Kiel at ang sekretary naman niya inutusan niyang umuwi na muna. Kabilin-bilinan din niya na i-off ang cellphone at huwag sasagutin ng tawag ni Camille. He knows he's being unfair to Camille but he really can't bear to see the face of the woman he loves betraying him. Masakit para sa kanyang ginawa nito at para na rin itong ininsulto ang kakayahan niya bilang isang lalaki. Kaagad na sabihin niya si Sergio sa waiter na mabilis namang lumapit. "Give me a bottle of brandy and a bucket of ice." Utos niya dito. "Okay sir," mabilis na tumalim ang waiter at wala pang 3 minutes nang bumalik ito, bitbit ang order niyang alak. Akma na sanang magsasalin si Sergio ng alak sa baso nang agawin niya ng kung sino. When he turned around, he saw a woman sitting next to him. She was beautiful and sexy, fair and had long blonde hair. Nagsalin to ng alak sa baso, saka nilagyan ng yelo at inabot sa kanya. "You're alone? Can I join you?" Tanong nito sa malamyos na tinig sabay abot ng baso na may lamang alak. "I'm Marita." Hindi sumagot si Sergio sa halip at tinanggap ang basong ibinibigay nito. Inisang lagok lang niya ang alak, kaya naman mahinang natawang babae sa inasal niyang yun. "You seem to have a problem." Anang babae saka muling nagsalin ng alak sa baso at inabot kay Sergio. Kung makikita lang siguro ni Sergio ng mga kaibigan niya, tsak na magtataka mga to. Ayaw na ayaw kasi niyang nilalapitan siya ng kung sino-sinong mga babae. But at that moment, he just let the woman sit next to him for some reason he couldn't explain. Hindi na namalayan pa ni Sergio ang oras. Hindi niya naisip na may asawa siya naghihintay sa kanya at nag-aalala. Basta uminom lang siya ng uminom hanggang sa malango sa alak. Panidin ng kwento at dikit sa kanya ni Marita. Pero kahit lasing ay nagagawa niyang ilayong sarili sa babae. Hanggang sa tuluyan na ngang nilamon ng alak ang natitirang katinuan ni Sergio. At ang mga sumunod na nangyari ay hindi na niya namalayan pa.